Update tayo sa planong deportation ng Bureau of Immigration laban sa kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo. Kausapin natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po sa inyo. Opo, sa naging immigration inquest po kagabi kina Sheila Guo at Cassandra Ong, nakausap po ba sila ng immigration officials? Meron na ba silang opisyal na pahayag patungkol sa kanilang pag-alis ng bansa? Paano sila nakaalis? Yes sir, kahapon po, very limited yung mga sinabi po ni Sheila Guo as well as ni Cassandra Lee Ong about the way Alice Guo and her siblings were able to depart the country. Inantay po nila actually ang kanilang counsel. Nag-antay po tayo ng medyo hanggang alas 10 ng gabi para po matapos ang inquest proceedings. And the regular procedure lang po ang ginawa natin. Wala po silang masyadong binigay na statement during the proceedings. Pero sa inspection po ng pasaporte ni Sheila Guo, nakita po namin at na-confirm po yung isang malaking teorya ng pag-alis po niya. Nakita po natin na wala siyang immigration stamp. Ang ibig sabihin po noon, hindi po siya dumaan sa immigration formalities po, sa paliparan or sa mga barko po. And ang entry point po niya sa Malaysia ay via Sabah, Malaysia. So yun po yung nakikita natin. From Sabah, Malaysia, lumipat po siya ng Kuala Lumpur, then Singapore, and eventually po in Indonesia where they were arrested. Kahit naman po backdoor yung bahaging yun ng Pilipinas, meron hong mga immigration officials, hindi ho ba, na nagmamando sa lugar na yon? Informal ports po, meron po. Pero yung mga baybay dagat po natin, alam po natin na malaki yung mga baybay dagat po ng Pilipinas. Wala pong immigration presence doon sa area, and this could have been abused by these individuals para magpuslit po papunta sa ibang bansa illegally. Inamin po ba nila to that extent na ganun nga yung ginawa nila, ma'am? Sa ngayon po, Sir Rafi, hindi pa po sila nagsasalita about the manner that they have departed the country. But they were turned over po to the NBI after ma-inquest natin si Sheila. Si NBI naman po, merong mga karagdagang final na kaso sa kanilang dalawa. And kasama po dyan yung investigation on how they were able to depart sa Philippines. Ito pong Chinese passport ni Sheila Guo, may record po bang BI kung kailan ito huling nagamit? Sa atin pong records, hindi pa nagagamit itong Chinese passport niya. Ang pangalan po niya is Zhang Mier. Iba po ang date of birth, iba po ang pangalan. So entirely different identity ito than the one that she is presenting in her Philippine passport. So ito po ay isang reason namin para usuhan po siya ng deportation charge for misrepresentation because she is presenting herself as a Filipino despite holding a valid Chinese passport. Ang Chinese passport po niya valid pa po up until 2031. So agad violation na yon. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, magandang umaga. Si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval.